Nabalitaan na natin yan before pa. Ayan. May mga tutol sa paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas at alamin natin ang opinyon ho rito. At nasa linya ho natin si Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo. Yan. Governor, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Saksi sa Double B. Magandang umaga po. Weng at Weng po kami. Hello, Sir Weng. Hello, Ma'am Weng. Kamusta na? Kumusta po kayo? Na-cover ko kasi sa nung congressman pa siya. Governor ka na ngayon, sir. Opo, Thank you. long time. Thank you. Yeah. And good morning. Thank you for having me. And good morning din sa lahat ng nakikinig. Nagulat po kami doon sa balita kagabi. Sabi niya, nagbabalak silang kayong magsampa ng kaso. Kung may, sabi ko nga, manipis yung sedition and secession, yung naghahati doon sa linyang yon. Di ba, Governor? Yes. Well, yung kasi tinanong ako kahapon, hindi ba kayo willing mag-initiate? Sabi ko, well, kung may, kasi yung ano naman ng sedition talaga, yung, I would say, key element, yung element of yung tumultuous, yung kailangan magulo, publicly and tumultuous, nagkakos ng commotion and disturbances. So sabi ko, well, kung yung gagawin nila yung campaign and papasok sila sa area ko na magulo, pwede ako mag-initiate doon. Or kahit sa region ko, kasi ako yung Regional Peace and Order Council Chairman ng Northern Mindanao. So, kung may manggugulo sa region namin for the purpose, yun nga, yung secession to separate Mindanao, pwede akong mag-initiate. Kung makita namin na pasok sila sa elements of sedition under the revised penal code. So far, ano ho, tingin nyo, pasok ba? Yung mga panawagan? May... Ano kasi, I don't know, hindi ko alam sa in other areas, pero wala pa naman, at least in our region, wala pa naman ako nakikitang maggulo. Gulo. Yun naman kasi yung key element, yung gulo. Pero yung simple na expression na mas mabuti pang humiwalay na ang Mindanao, lugar na ito, para sa for more progress and development. And actually campaign for it. Kumampanya ka, maglunsad ka ng information campaign for public awareness. Yun po ba ay pasok sa sedition? Or yun freedom of expression pa rin? Sa tingin ko naman expression yun. Yung like if you just, kung magsasalita ka lang na mas better off na hiwalay tayo. Pero kasi yun kasi yung dangerous kasi wala namang secession movement na hindi naging magulo. Sa US nga, yung may mga states na nagsisid, nagka-civil war nga sila, na mag-attempt magsisid. Yung binigay na example ni Speaker Alvarez, yung Singapore, hindi naman nagsisid yun, in-expel sila ng Malaysia. And parang may legal framework sila on how to do that, yung pag-break up ng federation nila. And federation na sila, federal na sila before that. So sobrang layo ng hindi siya comparison talaga. Okay. Meron po so titingnan mo naman, walang secession movement na hindi naging magulo. Even di ba Spain, yung mga Basque, di ba may mga bombing, may mga magulo talaga. So kaya dangerous siya na concept to play around with. And yun nga, parang nadi-disturb talaga ako considering na sila ang namuno. Sila ang namuno for isang term, isang presidential term. Tapos sabihin nila na walang nangyari kaya kailangan magsisid tayo. Di ba parang labo naman. Hindi kaya yun nadi-disturb talaga. Kanina kausap namin si Congressman Alvarez. Sabi niya ang punot dulo ata itong kapabayaan nila sa kanila ngayon. Yung oportunidad na binibigay sa Mindanao. Gaya nito, binaha sila. Parang walang tulong. Kulang daw sa tulong. Hindi mo wala. Kulang sa tulong. Governor, yung ba, ikaw na matagal ka rin naging congressman, masasabi niyo ba na kulang talaga ang atensyon, oportunidad, budget, projects na binibigay ng national government sa Mindanao? Hindi talaga. Especially nung time nila. Hindi talaga. Alam naman ni Speaker Alvarez yun. Alam naman niya ilang bilyon ang nadala niya sa district niya, ilang bilyon nadala niya sa Siargao, ilang bilyon ang nadala sa Davao region nung time na yun. And it's sobrang falsehood yun na sabihin na walang especially during the time of former President Duterte. Sobrang falsehood yun. Itong panahon na ito, sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos raw, ang tinutukoy nila, kasi sabi niya kanina, 2 taon na, walang nangyayari. So 2 taon, assuming that's true, so 2 taon na wipe out yung gains na ginawa nila over the past 6 years? Ganun ba yun? Is that how that... Sobrang labo naman. And unlike him,
sa time niya, parang wala naman akong nabalitaan na may mga district na zero sa budget. So, lalo na sa Mindanao. Lalo sa Mindanao. Ako, na-experience ko yun 2017. Mindanao ako, zero ako sa 2017. Oh, so anong pinagsasabi niya? Talaga? Anong tingin mo na punot dulo nito? Bakit sila nagkakaganyan ng dating Pangulo? I think political lang talaga. In what way? I think politics lang talaga. Well, yun nga, I don't know. Kasi malapit na 2025. Baka nag-iingay to be politically relevant. Pero sa tingin ko naman, no need. Kasi Duterte, di ba, malakas pa rin ang Duterte brand. There's no need to make noise to be politically relevant. Kasi, diba, malakas pa. Or, yun nga, yung parang to distract from different issues like yung ICC. Kasi may mga rumors na may mangyayari with regard to the ICC. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Maybe factor yun. Pero yung parang, kung hindi siya, for me, hindi siya good faith, genuine, talaga, na for the welfare of Mindanao, yung pakay nila. There's something else there. Kaya, object talaga ng object. I really reject it na, pero, na yun yung gimmick na ginagawa. Pero do you still consider, sabi niyo kanina, tawag rito, ang dating Pangulong Duterte, gusto maging politically relevant, tingin nyo? Yun nga kasi, hindi naman, di ba, hindi naman siya, he's still, I would say, he's still popular, he still has influence, so there's no need to engage in mga ganitong panggulo-gulo pag magbumitaw ng mga ganang gimmick. Kung gusto naman niyang, di ba, he's free to, kung gusto niya magtumakbo, na senador or whatever, there's no need for ganitong, there's no need for ganitong gulo to be, so, bakit? Ba't parang ginagawa to? Meron lang po kung gustong linawin, Governor Romualdo, may binabanggit sila na process sa ilalim po ng United Nations para sa secession ng isang lugar ng isang republika o bansa. Meron po bang ganon? Kasi kahit si Congressman Alvarez sabi niya, hindi niya pa rin napapag-aralan Pag-aaralan niya pa lang daw. Kayo ba bilang abogado, meron kayo na-encounter na ganon? Wala akong maalala from law school sa international law na may ganong Hindi ko alam, baka may bago na pero wala, as far as I know, as far as I can remember, walang ganon. Walang ganong process. Kasi, sa tingin niyo, yung idea na secession ng Mindanao, papabor ang mga taga Mindanao, yung mga ordinary citizen hindi mga politicians. Yung mga taong kailangan pumirma, kailangan magsabing gusto namin ng dagdag na pondo galing sa national government, gusto namin humiwalay kasi wala kaming equal opportunity. I don't think so. Even then, yung may rebellion talaga, may insert, 'di ba, yung sa farm areas. Yes. Even then na may armed talaga. Wala nang gustong, majority of Mindanao, wala nang gustong sumama doon. Na may armed insurrection talaga, rebellion talaga na nangyayari. Wala nga. So what more ngayon? Opo. Di ba? What more ngayon? Yung ginagawang ito, kayo ba bilang bilang governor, kayo ba ay nakakaramdam ng takot? Baka sa popularity pa rin ng dating Pangulo, baka makaikayat ng mga ordinaryong tao na talagang sumunod sa kagustuhan na talagang ihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Yung impluensya na meron ng dating Pangulo. I don't think so. So yun sa yung growing up here, wala naman talagang sentiment na to secede from ordinary people. Wala talaga. Kasi hindi yung parang yun nga yung sa Spain, 'di ba, may Basque identity sila, or in other places. Wala namang Mindanao kami, iba kami. Wala namang gano'n. Pilipino kaming lahat. Tayong lahat. Walang alam mo yun, walang gano'n na sentiment na very regionalistic na parang distinct regional identity talaga. We all consider ourselves Filipinos. So I don't think it will fly talaga. And yun nga, kung may armed rebellion nga before, hindi naman, konti lang. Kung titingnan mo, konti lang naman yun sila. Yung mga sa MI, mga MN before. Kundi very small portion of
the huge island of Mindanao. And yung ibang areas, hindi naman sumasama. Ayaw nga sumama. Okay. Yeah. Governor. Salamat po sa oras Thank you. at sa maayos nating Thank kwentuhan ngayong umaga. Sana hindi po ito ang huli. Maraming salamat Ang po. ganda ng Camiguin. Thank you. Thank you pa. Isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas ang Camiguin. Camiguin.